Alhamdulillah wa afdalu salatu wa atamu taslim ala sadiqil wa'dil amin sayyidina wa nabiyina wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah arsalahu Allahu bil haqqi bashira wa nadhira wa bayna yadayi sa'ah may yuti'illaha wa rasula faqad rashad wa may ya'sillaha wa rasula fala yalumu illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma lakal hamdu lil Islam wa lakal hamdu lil iman wa lakal hamdu lil Quran lakal hamdu ala ma qadaitana wa ala ma a'taitana ya arhamar rahimin. Ayyuhal ahibbatu fillah, marhaban bikum fi hadzal liqa alladhi nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yubarik lana wa an yatuba alaina wa an yazidana al-ilma wa an qabla an natafarraqa an yaghfir lana fi hadzal majlis. Fas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yakuna hadhihi lailatul mubarakah hiya lailatul qadr alladhi unzila fihi al-Qur'an wa kullu ma tasna'una fi hadhihi al-laila sawa'an kana qira'atul Qur'an aw sadaqa wa li'ibada wa fi mithli hadzal majlis yu'tabar annaka ta'maluhu limuddat kam 83 sana wa 40 wa 4 ashhur. Subhanallah. So we are truly blessed, inshallah, and we hope and we ask Allah subhanahu wa ta'ala that today is the night of Qadr, the decreed power of the night that Allah subhanahu wa ta'ala, where He sent down the revelation, His words to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Jibril. And according to some interpretations of the scholars, of course, this was happened during the night of 27th of Ramadan. And today, inshallah, this is the night of 27th of Ramadan in this year, 2025. And we saw some signs and manifestations that this is the night of power tonight, because as we can see, the weather yesterday in comparison to the weather today is different. Yesterday, it was a little bit colder. But tonight, mashallah, mu'tadil. Nahnu al-an fi mu'tadil. Wa tara an-nas, mashallah, fi hunaka hudu. Mga kapatid, batid nyo ba na ang gabing ito ay nakita natin ang mga pangitain na ito ay Laylatul Qadr? Kaya't naman tayo ay nagpursigi na talagang inimbitahan ko kayo na tayo ay magkaroon ng ganitong pagtitipon o mag-i'tikaf. Ngayon, ang inyong gawin na kayo na mga nandito ay ating niya ay i'tikaf. Ang i'tikaf, 1 oras, 2 oras, o 5 o isang araw, ilang araw, yung niya mo na iiwan mo ang mundo sa pansamantala na ikaw ay mananatili sa masjid para lang sa Allah. Lahat ng transaksyon sa mundo, khaliwaliswaya. Hindi mo naman kasi pwedeng iwan yan lahat eh. Ha? Dahil yan pa rin ang connection mo yan. Connection mo pa rin yan sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa araw ng paghukom. Pero ang punto doon ay, ang mga gambing ito ay gawin natin na igugol lahat sa mga sandaling ito na para sa Allah. Kasi samantalahin natin na ikaw ay nakikinig ngayon sa mga aralin sa Islam, samantalahin mo na ikaw ay nagdidhikr, nagsasadaka, nagpakain, o lahat ng anumang uri ng mabuting gawain na ginawa mo mula after asar kanina, after maghrib, hanggang bago mag-fajr. Kung ito nga ba ang gabi ng Laylatul Qadr, ang lahat ng mabuti mong gawain ay para siyang isinagawa mo o ang gantimpala na gagawin mo doon ay sa loob ng 83 taon. Hada huwa khairun min alfi shahr. Hada alladhi ma'adadaw fil ulama. Binilang ito ng mga pantas sa loob ng 83 taon at 4 na buwan. So na-explain na natin yan, yung Laylatul Qadr, yung mga nauna, at hindi na natin yung babalikan kasi ayaw natin na paulit-ulit ito na sirang plaka. Ngayon dadako tayo sa isang usapin. Isang usapin na pinakamahalaga sa buhay ng isang Muslim. Dahil pag wala ito sa kanyang buhay, ay walang saysay ang kanyang pagiging Muslim. Ano yun? Ulitin mo ngayon, Ustad? Oo, uulitin ko uli. Pag wala ito sa buhay ng isang Muslim, walang saysay ang kanyang pamumuhay dito sa mundo. Dahil dito nakasalalay
na ang ating mga gawain ay tatanggapin nga ba ng Allah o hindi? Ha? Kapatid na isa. Dito nakasalalay. Kaya napakahalaga nito. Ito ang ugnayan natin sa ating tagapaglikha. Pag wala kang ugnayan sa Allah, walang saysay ang buhay mo ng pagiging Muslim mo. Lahat ng anumang mabuti mong gawain, ang pagbabasihan na unang itatanong sa araw ng paghukom ay nakabase dito. Kung pasado ito, nangangahulugan na lahat ng mga gawain mo ay pasado. Ang sadaka, ang saum, ang hajj, ang da'wah, kullu ma yata'allaq anil ibadah, maqbula indallahi subhanahu wa ta'ala, bishart an takuna hadhihi al-ibadah, yakuna anta kadhalik maqbulun indallahi subhanahu wa ta'ala li'annaka anta minan najihin. Kung pasado ito, nangangahulugan lahat ng mabuti, maliit na gawain mo pasado. Pero pagbagsak at hindi ka lugod-lugod sa Allah at hindi niya tinanggap, nangangahulugan na itong anumang lahat ng gawain mo, walang saysay. Sabi ng mga Arabo, ano? Khaliwali, mafi faida. Ano nga ba ito, mga kapatid? Ito ang ugnayan ng alipin sa kanyang tagapaglikha. Dito nakabase ang ating mga mabubuting gawain. Ito ang ugnayan natin sa ating tagapaglikha. At ito ang pagkaiba natin sa mga kuffar. This what make you difference from the unbelievers. Kayo na dati na mga Kristiyano, pumasok ngayon sa Islam. Batid nyo ba na ang pagkaiba natin, pagkaiba ninyo sa mga Kristiyano noon o mga Hudyo o kahit sinong hindi naniniwala sa Allah ay itong ating paksa ngayong gabi. Pag wala ka nito, pag hindi mo isinabuhay nito, pag hindi mo pinaniwalaan, pag hindi mo isinakilos, walang lahat ang lahat ng mga gawain mo. Maski sinabi mo na amantu billah, maski sinabi mo asyhadu an la ilaha illallah, maski sinabi mo lahat ng mabuting gawain ginagawa ko para sa Allah, lahat ng mga yan, khalli-walli, laysa fihi faida. And you are among the great losers in the day of judgment. Because this depends all our good deeds. If Allah will accept it, of course, it depends on this, one of the pillars of Islam. Mga kapatid, itong sinasabi na usapin as-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano to? Ulitin mo daw, Ustad. Ano sabi ko? As-salah. Tayyib. As-salah. Idan, ma ma'na as-salah fil lugha? Uridu an as'alakum qabla an nabda. Ano ang ibig sabihin ng salah sa literal na kahulugan sa Arabic? Linguistically speaking, when we say salah, what does it mean sa Arabic? Sandali. Sino? Ano ang salah? Kapatid, okay? Ad-du'a, Masya Allah. Ang salah sa wikang Arabic, ang ibig sabihin niya ay ang dua. Kaya pala importante ang dua, bro. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ad-du'a mukhul ibadah. Ang ang panalangin o ang ating mga dua, ito na yung ulo, ito na yung utak, ito na yung pundasyon ng lahat ng uri ng pagsamba sa Allah. Wala na. So dito nakasalalay, mga kapatid, ang ating pagsamba sa Allah. At ito rin ang siyang pinakamamahal ng Allah sa lahat ng mga gawain ng kanyang alipin. Tandaan mo yan, bro. Ito ang pinakamamahal ng Allah sa'yo kung ito ay isinasabuhay at isinasakilos mo. Walang kabutihan ikaw na Muslim kung ito ay nagiging ikaw ay pabaya.
at hindi ka makatotohanan o pakitang tao na ginagawa mo at hindi ka makatotohanan dito sa gawain ito. Dahil dito rin ikaw ay nagiging tunay na totoong mananampalataya. Nagiging ikhlas. Maari magpabawas din ito sa mga gawain mo na hindi mabuti. Li'anna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Dahil ang pagpapatira pa, kapatid, ay siyang nagpapapigil sa lahat ng anumang mga gawain na mga hindi kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapatid, ano ito? Ang sinasabing as-salah, nang ibig sabihin niya ay dua. Kung bakit napili ko sa mga gabing ito na siyang aking tatalakayin sa inyo, mga kapatid? Dahil ang daming mga Muslim sa buong mundo na pabaya sila dito sa gawain ito. Ang daming mga kamusliman, ang mga kabataan, kasama pati ang mga tigulang, na hanggang ngayon, yung iba sa kanila at hindi lahat. Wallahi mga kapatid, kung bibigyan natin ng grado, ang Allah ang bahala kung paano sila tatanggapin sa araw ng paghukom sa kanilang mga mabubuting gawain. Dahil kung titignan natin, mas mahal nila ang trabaho nila, ang pamilya nila, at ang mundong ito, ang kanyang karangyaan, ang kanilang pera, ang kapangyarihan, ang lahat ng meron sila, mas nangingibabaw yun kaysa dito sa sala. Kaya ikaw at ako, mga kapatid, ang halaga mo sa Allah ay nandito nakasalalay sa sala. Paano mo ito isinasagawa? Paano mo ito kamahal-mahal na gusto mo na isinasagawa? Katulad mo ba, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minsan sinasabi niya kay Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-salah." O Bilal, ipanawagan mo na ang adhan dahil tunay na ang puso't isipan kami. Sabi ni Propeta Muhammad, ang inahanap-hanap namin ay ang pagpapatirapa na isinagawa ng lahat ng mga propeta at lahat ng mga naunang mga tao na sila ay naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Ngayon, nakuha natin kung ano yan kahalaga, nakuha natin kung ano siya sa ibig sabihin sa luga. Tignan natin ngayon anong ibig sabihin niya sa ma'na salah fil istilah. Al-istilah fi salah ma'nahu, ito yung definasyon. Kumbaga sa ano titignan natin, technically speaking. When someone asks you, how do you define salah? What is prayer in Islam? Or the thing that you do during when you pray in 5 times daily prayer. Sasabihin mo dito sa sala, as-sala hiya ibadatun min Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya ruknu thani min arkanil Islam. Dhatu aqwalin wa dhatu af'alin makhsusatin wa ma'lumatin. Subhanallah. Mada tuftahu bitakbir wa tantahi bitaslim. Mga kapatid, pag ipinaliwanag ito, ano ang sala? Ibig sabihin, ang sala ay ito ay isang uri na ritual na pagsamba sa Allah na pinakamamahal-mahal niya. Ito ang pangalawang haligi ng Islam. Sumunod sa shahada, la ilaha illallah, bago ang Hajj. Bago mag-umrah. O ikaw na nag-hajj at mahilig mag-umrah. Bago yung mga yan, kailangan ng kondisyon, magsala ka muna. Nakakahiya naman. Kung ikaw ay hindi ka nagsala, tapos nag-umrah ka, tapos doon ka palang magsasala sa pagdating mo sa Makkah. Kasi wala ka nang magawa, ang mga tao nagdarasal. Tapos ikaw, ngayon ka lang palang magsasala. Unang kondisyon sa bago lahat mong gawin ng lahat ng mga anumang mga ritual na pagsamba sa Allah ay ang sala, mga kapatid. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah. This is the first thing that Allah subhanahu wa ta'ala will ask in the day of judgment. Kayfa salatuhum? Kumusta ang kanilang pagpapatirapa at ang kanilang dasal? So ibig sabihin, sa pagpapaliwanag dito, mga kapatid, ang sala, pangalawang haligi ng Islam, at ito ay, ano sinabi natin? Tahimik nyo. Palibasa, hindi pa kayo nakainom ng kape. Ha?
Anong sinabi natin? Ibadatun min Allah. Ibig sabihin, pagsamba sa Allah. Pangalawa ay, ano? Very good. Pangalawa sa haligi ng Islam. At ito ay may mga espesipiko ng mga akwal, ng mga salita na gagawin. Nabibig kasi ng dila. May mga espesipiko salita kasi hindi ka doon pwede kumanta. Hindi ka pwede doon magbanggit na anumang mga pangalan. Hindi ka doon pwede magsalita ng hadith. Limitado ang sasabihin mo, bro. Ang sasabihin mo sa sala ay kung ano ang salita ng Allah sa Quran at kung ano ang itinuro ni Propeta Muhammad na kung mayroon tayong pwedeng idagdag sa pamamagitan ng ating mga dua. Kaya ibig sabihin, very limited words, selected words that you need to utter, you need to pronounce, you need to say, express during salah because you cannot say anything except what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had taught us. Pili yung mga salita na sasabihin doon. Pangalawa, pili din ang mga gawain. Kapatid na Rashid, pili ang gawain. Bakit? Kasi pag nagsala ka, bro, hindi ka pwede magsayaw-sayaw. Bawal na sumayaw ang nagsasala. Na ibang taliwas sa mga ginagawa ng kaibahan ng mga kamusliman ngayon na kung paano sila magsala. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kailanman sa kanyang buhay, hindi siya sumayaw sa pamamagitan ng sa pagdarasal. Maksus na pili. Hindi pwede na anong pwede mong haraka. Hindi ka rin pwedeng magsala na ang mga kilis mo ay titingin-tingin doon sa sino ba yung dumating. Titingin ka pa dyan. Meron ba nandito sa likod? Sino ba yung nandito sa likod? Nandito yata yung mudir ko. La abadan, la tataharak. Bro, kung ikaw nakapunta sa military, sino nakapag-RCE dito? Anong tawag doon? ROTC. Sino nakapag-ROTC? Ako hindi ko naalala yung sa akin kasi nabayaran ko yata yung sa ROTC. ROTC, anong gagawin sa ROTC? Di ba bro? Straight, diretso. Kahit anong sasabihin sa'yo ng captain mo, follow the leader. Anong tawag nila dun sa general rule nila? Sabi nila, follow first before complain. Obey first. O follow first. Same, sawa-sawa. What makes difference? Follow and obey. Parehas lang naman yun. Mutaradif, di ba? Pagkaparehas. Okay. Obey first before you complain. Dito sa pagsala, mga kapatid, ipapakita mo na ikaw ay alipin. Hindi kung anong gusto mo na mangyari. Kung anong gusto ng Allah. At kung paano isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapatirapa. At batid niyo ba, kapatid, na ang pagsasala natin, ito ay wahyun minallahi subhanahu wa ta'ala na hindi alam ni Propeta Muhammad kung paano magsala. Kasi si Propeta Muhammad nung nandun pa sa Makkah at hindi pa siya nagsasala, pagmumuni-muni ang sa kanya. Ang puso't isipan ng nagmumuni-muni, umihiling sa Allah. Pero yung pagsasala, wala pa siyang kaalam doon. Dumating sa kanya si Jibril alayhi salatu wasalam. At si Jibril sa kanya mismo, nakita niya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sabi ni Muhammad, nakita ko si Jibril kung paano siya nagpatira, nagruko, nagsujud, nagbasa ng Fatiha at kanuman ang kanyang mga sinasabi. Pagkatapos sinabi niya, "Daka ya Muhammad, yuhibbu rabbuka kayfa an tusalli ilayhi." Ito ang paraan niya Muhammad na gusto ng iyong Panginoon, paano ka magdasal sa kanya. So ibig sabihin, hindi katang isip ang ating pagpapatira pa. Miss gusto ng Allah na bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuro mismo ni Anghel Jibril alayhi salatu wasalam. Wa aqimis salata liduluki syams. Mga kapatid, dalil na kung saan unang pagrevelasyon na pagsabi ng Allah kay Propeta Muhammad ay sa oras ng waktu zuhur. Unang sala na pag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad dito sa talatang ito ayon sa mga panta sa kanilang tafsir, waqtu dhuhr. Ang dalil ito, wa aqimis salata liduluki syams. Liduluki syams is maana doon sa zawal na pagkatapos ng dhuhr, doon siya ay naunang na siya ay nagpatira pa. Na kung paano si Jibril alayhi salatu wasalam ang kanyang nagturo sa kanya. So ang sala, mga kapatid, gaano ito kahalaga sa ating buhay? Hindi ko natatanungin ang bawat isa. Ikaw na magbigay ng grado sa sarili mo. Kapatid na Abdul Manan. Ako mismo magbibigay sa grado sa sarili ko. And I don't need to boast to someone because Allah knows what is in my heart. And we cannot deny everything because Allah knows us. So mga kapatid, ang sala na siyang unang-una
sa lahat ng mga uri ng mga ibada, nakakaiba, namumukod-tangi sa lahat. Dahil ang lahat ng mga pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inutusan si Propeta Muhammad para isagawa at isakilos at isabuhay ito na sa pamamagitan na pagdating sa kanya ni Jibril na sinabi sa kanya. Pero si Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ito ay narinig niya kay Jibril. Laysa hunaka wasata bayna ay ahad. Wa innama mubasharatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Because this is a direct command from Allah subhanahu wa ta'ala. And why it made special to any kind of worship? Bakit siya naiba? Kasi kapatid, hindi ito sinabi ni Jibril sa kay Propeta Muhammad na dito sa lupa o dito sa mundo. Saan? Kung baga sa Maranao na piyag-opisina niyang panjalangit. Allahu Akbar. Ibig sabihin bro, doon pa sa kalangitan. Pinaakyat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakaakyat sa 7 palapag ng kalangitan. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahum ayatina. Subhanallah. Tingnan niyo mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala na mismo ang nagbatid dito sa Suratul Isra. And this is what happened during the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Laylatul Isra wal Miraj. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Luwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin na pinayagan nito na siya ay umakyat sa kanyang kaharian sa langit. 7 palapag ng kalangitan. Bakit? Mayroon bang sasabihin ng Allah sa kanya? Oo, mayroon. Isa lang. Hindi ang zaka, hindi ang hajj, hindi ang pagpapakabuti, hindi ang jihad, hindi ang umrah, hindi ang sadakat, walang iba maliban sa salaya Muhammad. Allahu Akbar. Gaano siya kahalaga mga kapatid. Tapos, wallahi minsan, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, napadaan siya sa isang libingan, sabi niya sa kanyang mga sahaba, wallahi, sahibu hadal qabr, itong nandito sa kabar na ito, kung mabubuhay lang yan, ihilingin lang niya na ya Allah, buhayin pa ako para lang makapagdasal ng 2 rak'ah na sunnah. Kaya pala gaano kahalaga ito kapatid, Abdul Salam, si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Pero ya Allah, Allahu Akbar. Rak'atal fajri is ma'na sunnah, walaysa wajib, walaysa salatul fajr. 2 rak'a na sunnah na itaguyod ng isang alipin bago mag-ikama ng fajr ay matimbang pa ito sa Allah kaysa sa ano ang nandito sa mundo at ano mang napapaloob sa mundo. Ano ang pinagkakabalahan natin sa mundo? Pagtitipon-tipon ng mga wizara, mga ruasa, ng kahit sinong mga tao, pagtitipon-tipon doon, kailangan dumating, kailangan ito ang oras, kailangan ito ang susuotin ko, kailangan ito dumating ako doon dahil may imbitasyon, anumang uri ng pagtitipon mga kapatid. Wallahi alalahanin mo, ng 2 rak'a lang na fajr, ay matimbang ang kanyang timbangan sa Allah kaysa sa anong nandito sa mundo at anong napapaloob sa mundo nito. Mapalad ka na ikaw ay nagdarasal ngayon, kapatid na Jericho. Na dati hindi ka nagpapatira pa. Lumuluhod ka doon kay Santo Maria, Santos na maitim o kahit sinong santo. Na ginawa sa uri ng kahoy, na ginawa ng mga taong gumagawa ng tatwa doon sa Recto, doon sa Quiapo. At ngayon, mapalad ka dahil sumasamba ka sa kung sino ang sinambuhan ng lahat ng mga propeta. Na siyang pinakamahalaga sa atin mga kapatid ay ang sala. Wallahi, pag wala ang sala sa buhay natin, isipin mo, ikaw na nakikinig ngayon dito, isipin natin lahat kung wala ang sala, hindi mahalaga ang sala sa atin, hindi natin mahal ang sala, wallahi nangangahulugan ng tayo ay walang kima sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong halaga sa Kanya. Bakit mga kapatid? Bakit ito napakahalaga sa atin?
Dahil dito nakasalalay ang mga gawain. Dito na masasabi na ikaw ay Muslim. Dito masasabi na ikaw ay tunay na mananampalataya. Dito mo masasabi na ang pananampalataya mo ay nakumpleto mo sa pamamagitan ng sala. Dahil pag hindi ka nagsala, binabaliwala mo ito, parang ikaw ay katulad ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Kaya ang hatol ng sala na hindi nagpapaterapa ay siya mismo ay kafir. Sino nagsabi? Ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Masya Allah, hindi pa huli ang lahat. Sinong gumawa ng kape na inaantay natin ito kanina? Masya Allah. Hating kaping barako. Bro, kuha ka ng reward. Laylatul Qadr kayo, inshallah sana Laylatul Qadr. Painumin mo mga kapatiran natin para hindi tayo matulog ngayong gabi. Walang tulugan. Akalahati mo lang sila. Sino gumawa? Si? Ha? Masya Allah. Bismillah. Ito pala yung sinabi niya na black coffee. Oh, Masya Allah. Black coffee. Oh, dapat walang sugar. Basta black coffee, mas maganda walang sugar. Sinong gusto sa inyo? Ikaw nagsisugar ka, bro? Ang alin? Sign of aging pag ikaw ay umiiwas ng sugar? Hindi. Healthy conscious lang ako. Kasi ba't ka magsisugar kung matatamis naman ang kinakain mo? Diba? Bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tayyib. Lazilna an natahaddath fi mawdu'in yuhimmuna jami'an. Wa hadhihi al-ibada allati tuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala o yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. فمن تركه فقد كفر حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا أن العلماء هم الذين حكموا بهذا الذي تركها عمدا فهو كافر. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng mga pantas, dahil sa sabi ni Propeta Muhammad, ang sino mang itigil niya at talikuran niya ang pagpapaterapa, na tuluyang tinalikuran niya at sinabi niya na hindi wajib at hindi pag-uutos ng Allah o binaliwala niya, siya ay taliwas sa turo ni Propeta Muhammad at siya ay labas sa Islam. Pagiging kafir, bro. Ang ibig sabihin nito, kapatid, paano kung Bernes lang ang kanyang pinagdarasal? Paano kung isa lang ang kanyang pinagdarasal? Ah? Anong idain? Dalawang id lang siya. Nagdarasal lang siya ng dalawang id. Ano yun? Kung sinasabi mo na Friday lang siya nagdarasal, katulad ng mga Kristiyano, nagdarasal sila every Sunday? Every Sunday lang sila nagdarasal? So what makes difference between you and the unbelievers that they only pray during Sunday? So what makes difference between you? I don't say that you belong to them, but you know already yourself. Pwede mo nang husgahan ng sarili mo. Ako isang Muslim, magdarasal lang ako every Friday lang. O di kaya every Eid. Ay, ano pala yun? Siyem-siyem sawa-sawa mga kufar. I am the same with the kufar. Kasi ganun din sila. No, I want to make myself different. Gusto ko ng sarili ko iba sa kanila. Kasi ang dapat talaga ay 5 pagdarasal sa limang pagdarasal sa isang araw. Ano nangyari? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, napanaginipan niya na hindi tunay na panaginip dahil ito ay kaganapan na panaginip na kasama ang kaluluha at kasama ang kanyang katawan na umakyat ito sa langit. Asra bi abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Ito ang dalil natin. Quran na. Pag Quran ang nagsalita, wala na. Kuha na lahat. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinahintulutan niya na siya ay maglakbay sa gabing mapayapang gabi na ito. Na sagradong gabi na Laylatul Isra. Lianna madha yusamma al-Isra. Al-Isra ay ang paglalakbay ng gabi mula Magka patungo ng Palestine. Katulad ngayon ng ating mga kapatiran sa Palestine. Ito mga kapatid, hindi ko alam. Dapat iba ang susuotin ko ngayon. Pero bakit ko ito ipinakita ngayon? Hindi ko alam. Sinyales siguro at kanina, nagdasal kami ng Salatul Tarawih. Allahu Akbar. Ang haba ng dua ng imam. Yung imam na yun,
nakalimutan niya na magdasal sa mga ipagdua ang ating mga kapatiran sa Palestine. Sabi ko sa sarili ko kanina, bakit ang haba-haba ng dua ng imam? Hindi man lang niya nabanggit ang mga kapatiran natin sa Palestine na hanggat ngayon, noon hanggat ngayon, at bago magunaw ang mundo, tandaan nyo, mga kapatid, uy Muslim na nakikinig, ang sitwasyon ngayon sa Palestine ay hindi ito bago. Noon pa ito. Sa kapanahunan pa ng mga propeta, kung paano ito pag-aagawan at sukdulan na nag-aawag-agawan at patuloy na naglalabanan mula noon hanggang ngayon sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa magunawang mundo, tuloy-tuloy ang laban dyan. At dahil dito, mga kapatid, sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? And I came eventually to realize that ang mga ito, mayroon namang tagapaglikha na siya ang protektor at siya ang may kapahintulutan at pinapahintulutan niya ang nangyayari. Maski walang nagdua sa atin, sa buong mundo, maski baliwalain natin, maski hindi tayo makialam, pero wag mo kalimutan na sila ay alipin ng Allah, na pinakamamahal ng Allah, at hindi pababayaan ng Allah sila. At kung yan ang kanilang kahantungan, na kung paano sila sukdulan na dumadaan ng anumang hirap at pigati at lungkot, na karumaldumal na pagpatay sa kanila ng mga Hudyo o kahit sino mang mga kalaban ng Islam at kalaban ng Allah, ito ay bago pa sila likhain dito sa mundo, yan na ang tadhana na nakasalalay na bawat mangyayari sa kanila. At na-realize ko din, kapatid, na mundo lang naman kasi ito. Na ang Muslim, ang buhay natin dito sa mundo ay pahirap talaga. At ano naman ang mundo, karangyaan ng mundo, kumpara sa araw ng paghukom? Oo. Nakalimutan nyo ba na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya kay Umar ibn al-Khattab, "Ya Umar, ala tarda anna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" O ikaw Umar, ano ba ang pagkaalam mo? Hindi mo ba matanggap o hindi ka ba satisfied na itong mundo ay sa mga kufar, sa mga hindi mananampalataya, at sa atin bilang mananampalataya ng mga Muslim na totoo naniniwala sa Allah ay ang araw ng paghukom, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sige, tuloy lang ng kahit sinumang mga mapandirigma, mapaniil, walang habag, at kung paano pumatay ng pumaslang ng mga kabataan, ng mga bata, na halang ang kanilang mga kaluluwa. Ang mundo ngayon ay tahimik. Walang nagsasalita sa kahit sinong mga leader ng mga Muslim. Parang nababaliwala natin. Nakikita lang natin dito sa social media, la ilaha illallah. Dumating na nga ba ang tunay na sinyalis na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang mga huling panahon na ito na nga, nakikita na natin ito. Ulitin ko, sabi ng mga maranaw na aidnat to the pinggan so itadwala dia. Hindi pwede magunaw ang mundo hanggat hindi ito mangyari. Nakikita na natin ito. Sabran ya ahlal Palestine fa inna mau'idakumul jannah. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yajziyakum khairal jasa fid dunya wal akhirah. Wa an yatuba alaikum, an yaktuba lakum antumul syuhada. Ang mga bata, ang mga babae, matanda, bahay, lahat kung paano sila paslangin. Hindi natin alam, mayroong something beyond. Ang Allah ay may hikmah. Mga nilikha ng Allah, mga alipin yan ng Allah. Lahat tayo alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Pero alhamdulillah, sa atin bilang Muslim, anong papahirap dito sa mundo? Ano? Ulitin ko. Tayong mga Muslim, ang pahirap dito sa mundo, ano ito? Mapait. Mapait ang kape mo. Dahil mapait talaga ang buhay ng Muslim dito sa mundo. Ang kapalit niya ay ang tamis na biyaya na ibibigay ng Allah ang kanyang paraiso. Insha'Allah. Wa hakadha nahnu nu'minu bidhalik. Nu'minu biimanil qadr. Thabit fi qulubina. Dito sa ating puso. Ya Allah, bigyan ng habag. Ya Allah, kahabagan mo at bigyan ng kaluguran ang mga kapatiran namin sa Palestine
sa Syria, sa lahat ng anumang lugar ng mga Muslim sa buong mundo na nahihirapan sila sa kanilang pamumuhay. Pinapaslang man sila, pinapahirapan man sila ng mga Kristiyano o mga Hudyo at sino mang mga mapandilang na siging kumikitil sa mga taong ito. Ya Allah, ikaw ang Panginoon nila. Panginoon ng lahat. Ikaw ang bahala. Ikaw ang maghumusga. Ikaw na, Ya Allah, ang bahala sa sino mang dapat lang karapat-dapat na sila ay parusahan dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, wala tahsabuna anna Allaha ghafilan amma yaf'alu dhalimun. Huwag niyo isipin, akalain, kayo na mga mananampalataya, kayo na mga tao, ng Allah ay binabaliwala niya o wala siyang masabi o ano ang mga nangyayari sa mga kung paano parusahan ang mga naghihirap na mga kamusliman ngayon. Dahil ang Allah, ang kanyang parusa, tuloy-tuloy yan dito sa mundo, hindi man nila nakikita, mas matindi sa araw ng paghukom. Ngayon mga kapatid, sa sala, balikan natin ang sala, kung gaano ito kahalaga sa ating buhay. Ano ang dalil sa Quran na ito ay wajib? Sige nga. Man ya'tini minkum. Dalil min al-Quran biwujubis salah. Dalil sa Quran. Sino magsasabi sa atin na ang sala ay wajib? Hindi pa ba tumalab ang kape na mapapait? Hindi pa tumalab sa inyo ang kape? Ya ayyuhalladhina amanu ano? Sallu. Sallu. Ya ayyuhalladhina amanu sallu. Ya ayyuhalladhina amanu ano? Baka sinasabi mo yung pag-utos ng Allah sa magsala sila sa propeta. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa taslimu tasliman katsira. Fil amr, direct, ano? Kanina lang sinabi ko sa inyo, wa aqimis salah liduluki syams. Itaguyod ang pagpapatira pa o Muhammad. Di ba? Fi'il amr min Allah subhanahu wa ta'ala. Wujub. Tapos hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na matatagpuan sa Bukhari, Muslim at sa Tirmidhi at sa mga ibang mga riwaya. Hadith mutawatir. Bunyal Islamu ala khams. Hadith ito. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baitillahi man istata'a ilaihi sabila. This is the proof from the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that Islam has 5 pillars. Isa na rito ay ang pagpapatira pa, ang sala. Sa Quran, ang dami ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa sala. Una pa lang balikan natin yung kwento patungkol kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Anong sinabi ng Allah? Ya Musa, inni anallah, fattaqun, wa aqimis salah. Sabi ng Allah kay Musa, ya Musa, katotohanan ako ang Allah. Ang Allah, siya mismo ang nagsabi sa kanyang pangalan. Hindi baptize ng kahit sinumang mga propeta. Siya mismo nagpakilala sa surat Taha. Sinabi rin niya, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'abudni wa aqimis salata li dhikri. Allahu Akbar, look at this beautiful verse in the Holy Quran in Surah Taha. Innani anallah, ako ang Allah. Walang Diyos. Dapat marapat, dapat sambahin maliban sa akin. Anong pagsamba sa iyo, ya Allah? Anong sunod? Anong gagawin namin sa paniniwala at pagsamba sa iyo? Wa aqimis salah, itaguyod ang inyong pagpapatira pa, o mga Muslim, o mga naniniwala sa Allah. Wa aqimis salata lidhikri, dahil ang inyong pagpapatira pa, ang inyong pagdarasal, ang inyong sambayang, yan ang bagay na siyang koneksyon mo sa iyong tagapaglikha. Yan ang pag-aalaala mo sa Allah. Pag hindi ka nagsala, hindi mo maalala ang Allah. Wallahi, sinungalin, ulitin ko, sinungalin ang tao na nasagsabi na naaalala ko ang Allah, na hindi siya nagdarasal. Pinasinungalingan niya mismo ang Quran. Sasabihin mo na naalala ko ang salam, maski hindi ako naalala ko ang Diyos ko, maski hindi ako nagpapatirapat, nagdarasal. Iyon ang gusto niya. Siya pang nagsabi doon.
Wa aqimi salata lidhikri, sa pamamagitan ng inyong pagpapatira pa, yan ang paraan para ako ay inyong naaalala. Kaya mamaya ito, magdarasal tayo ng salatu tahajjud. Linadhkura Rabbana Azza wa Jalla bima an'ama Allahu alayna min al-asya' fi hadhihi al-haya. Subhanallah. Ibig sabihin mga kapatid, ang sala ay wajib. Fil Quran, wa fi sunnah, wa bil ijma'. Wala kang pwedeng sasabihin na hindi. Ang sala, ano? Isang beses? Ulitin ko. Ha? 3 beses? Katulad ng mga Shia? Hindi. Ilan? 5 beses. Dalilu sarih. Doon mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung umakyat siya sa langit. Mahaba yung kwento doon. Kukunin natin yung climax lang nangyari. Pag-akyat niya sa langit, nung nandoon na siya sa 7 palapag ng kalangitan, sabi ni Jibril, ya Muhammad, umakyat ka pa na malapit sa Sidratul Muntaha dahil ako bilang isang propeta ay dito lamang, bilang anghel, dito lang ako pinapahintulutan ng Allah. Na hindi ako makarating dyan sa gusto ng Allah na ikaw ay makarating dyan. Allahu Akbar. Tignan niyo kung gaano kamahal ng Allah. Sino? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na si Jibril, anghel ng Allah na inutusan, limitado ang lugar niya sa paraiso at limitado ang lugar niya doon sa kalangitan na hindi pinapahintulutan na sumobra doon si anghel Jibril. Tapos doon, kinausap ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi niya kay Muhammad na magpatira pa ang ikaw at ang iyong mga alipin ng 50 beses sa isang araw. Ilang beses? O bakit sinabi mo kanina 5? Patunayan mo bro. Kanina sinabi mo 5. O bakit ngayon sabi mo 50 na naman? Saan ka ba talaga? Ha? Ha? Mahwal jawab. Kasi Ustad, yung 50 ay ginawa ng 5. Bilang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad at sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang gantimpala ng 5 beses sa isang araw ay katumbas na gantimpala niya ay parang ikaw ay nagtataguyod ng 50 beses sa isang araw. Allahu Akbar. Look at the beauty of Islam. Look at how Allah subhanahu wa ta'ala love the ummah of the Prophet Muhammad. Allah loves the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is only because you belong to the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa salah, mga kapatid, dito nawawala ang mga pasanin, mga problema ng isang tao. Ramdam niyo ba 'yon? Hindi. Kung hindi niyo maramdaman, may problema kayo sa sala. Pero narinig ko dito sa isang kapatid, Ustad, nararamdaman ko. Wallahi, totoo yan, bro. Totoo yan. Ako, ikaw, ako, kahit sino sa atin. Ramdamin nyo. Kaya nga tinanong ko siya, nararamdaman nyo ba na ito yung nagbibigay pawi sa inyo, sa inyong mga problema, mga suliranin sa buhay? Kung magbibigay yan ng solusyon, nangangahulugan na ang sala mo, ay inshallah tanggap ng Allah. Dahil dyan mo natatagpuan ang tunay na kapanatagan at solusyon sa lahat ng mga problema. Sa sala, na ugnayan natin sa ating tagapaglikha, ang sala na ito. Ngayon, dito sa sala, mga kapatid, na napapawala ang ating mga kasalanan. Makasalanan ka, bro? Hindi. Anong kinakain mo? Puto? Bakit kayo lang kumakain ng puto? Bakit wala ako? Ano yan? Puto yan o bibingka? Ah, mashallah, bilubid. Mashallah. Anong gawa ito ng Maguindanao o ano? Sino gumawa nito? Bro, mashallah. Pagpasensyahan nyo lang mga kapatid, kumakain tayo kasi masarap kumain na habang nagle-lecture. Bismillah. Bro, bigyan nyo dun si Sexan Di Bar, para hindi makatulog. Bigyan mo siya dyan. Sige. Yan, masarap. Masarap. Uy, masarap. Mashallah. Unting pala ng Allah ang ating kapatid. Kayong lahat. Ikaw, anong kinakain mo? Tsokolate? Hindi pa nakakarating sa akin.
Okay mga kapatid, sa pagpapatuloy natin sa sala, ito ay nagpapawala sa ating mga suliranin at mga problema at mga pabigat sa ating buhay. Ito ay nagpapawala sa ating mga kasalanan. Nawawala ang ating kasalanan sa pamamagitan ng ating mga sala. Hadith ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, pag nakita mo ang isang tao na naligo ng 5 beses sa isang araw, meron ka pa bang makikita na dumi sa kanyang katawan? Sabi niya, wala na, sugo ng Allah. Paano ba? 5 beses isang araw maligo? Sabi niya, ganun din ng isang tao na nagdarasal. Kung siya ay nagdarasal ng 5 beses sa isang araw, ganun din napapawi, nawawala ang kanyang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng ating mga wudu, mga kapatid, oh, Masya Allah, ang biko na ating request. Kapatid na Abdurrauf, ayaw ko kasi kumain, pero bakit mo ako inakit ng biko nito? Bro, niya kapiatan ko katigil di mga di mentaya piya kay na matanong si Ranjabi ko. Bro, wallahi hindi, pero gusto ko lang samantalain. Bro, bigyan niyo ng biko si Section di Marsha para hindi makatulog yan. Sige, bigyan niyo. Kaya hindi natin yan patatulugin ngayon. Bismillah. Masyaallah, kumpletong gabi. Kunin mo yung mga kapatid, paano sila nagsisiyan ng kanilang pagkain. Kumakain, magdarasal pa tayo mamaya, magtatahajud pa tayo mamaya, kakain pa tayo mamaya ng palapa at saka bulad, at saka meron pang munggo. Masyaallah. At ito na, partial na ito. Ya Allah, mapayapang gabi ito mga kapatid. Wallahi, alhamdulillah, kalugod-lugod ito sa Allah. At tayo, sinakripisyo natin ang oras natin. Yung iba sa atin, meron pang pasok bukas. Yung iba sa atin, gustong matulog. Pero sinabi ko, kaya mabuti yung meron tayong kape na barako para hindi tayo makatulog. Kung sino matulog dyan sa inyo, gisingin nyo. Wala tayong patutulugin ngayong araw, ngayong gabi. Wala nang inaantok. Okay, ngayon mga kapatid. Ang sala, ito ang halaga ng isang Muslim sa Allah. Ulitin mo? Ano sinabi ko? Ha? Ano sinabi ko? Correct. Ibig sabihin, pag hindi ka nagdarasal, hindi ka nagsasala, wala kang halaga sa Allah. Totoo yan. Logically, totoo yan. Hunaka fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an, fi hadith Bukhari wa Muslim, haitsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqabal lakum al-malaika fi an-nahar wal malaikatu wa malaikatu fil lail. Wa huwa a'lamu bihim wallahu azza wa jalla yas'al kayfa taraktum ibadi. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel na may mga 2 uri ng mga anghel na nagbabantay sa atin na tinitignan tayo sa araw na kung saan oras ng asar. At pag sila ay nakakita o napuntahan ng mga alipin ng Allah sa oras ng asar, umaakyat sa langit at nagtatanong ang Allah, wa huwa alamu bihim, at alam ng Allah ang isasagot ng mga anghel. Kasi alam ng Allah anong nangyayari. Tapos sabi niya, kayfa taraktum ibadi? Paano niyo iniwan ang aking mga alipin? Ya Allah, taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, iniwan namin sila na sila ay nagdarasal. Kalugod-lugod yun sa Allah, natutuwang Allah dahil yun ang connection mo sa Kanya. Tapos ganun din ang mga malaika sa Fajr, sa Nahar, titignan at pupunta at magre-report ang mga anghel na ito at aakyat sa langit. Sasabihin ng Allah, wa huwa alamu bihim bima yaqulun, kayfa taraktum ibadi? Ya Allah, salatul Fajr kasi naman eh. So yun, iniwan namin ang iyong mga alipin, natutulog sila. Ano, bakit sila natulog? Nabusog sila ng biko. Bakit nagpapabusog ba ang biko, bro? Ya Allah, Ya Rabbi. Wallahi mga kapatid, pinakamahalaga sa ating buhay ang sala. Alalahan ninyo yan. Ang sala, ang susi ng paraiso. Ang sala, ang pagbadarasal, ang siyang susi ng lahat ng mga problema at pasanin ng isang Muslim. Ang sala, ang siyang nagpapawala ng ating mga kasalanan. Ang sala ang siyang unang itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom sa kanyang mga gawain, sa gawain ng kanyang mga alipin. Wala nang iba, ang sala. At dahil dito sa sala, mga kapatid,
dito mo nararamdaman ang tunay na ugnayan mo sa Allah. Batid nyo ba? Ang Suratul Fatiha, magsabi ka lang ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diretso na sasabihin ng Allah, Hamadani Abdi. Pinuri ako ng aking alipin. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Niluwalhati ako ng aking alipin. Maliki yaumiddin. Majadani abdi. Ibig sabihin bro, bawat pagsabi mo ng Suratul Fatiha, mismo ang Allah sinasagot niya diretso ang iyong mga binibitiwan na salita sa iyong pagdarasal. Kapatid na nakikinig ngayon, isipin mo, sabi ng ibang mga pantas, Idha aradtu an ukallima rabbi faqumtu lis-salati. Wa idha aradtu an yukallimani rabbi faqara'tul Qur'an. Pag ako ay gusto ko, nakausapin ako ng aking tagapaglikha, ako ay nagtataguyod ng sala. Baliktarin mo yun, yung kanina na pag sinasabi ko. Idha aradtu an yukallimani rabbi faqumtu lis-salati. Pag gusto ko na ako ay kakausapin ko ang Allah, ako ay magtataguyod ng aking pagdarasal. At pag ako rin ay gusto ko na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kausapin niya ako para palalahanin niya ako, babasahin ko ang Quran. Ganito kahalaga, kapatid, ang ating pagdarasal. Kaya doon sa huling hadith na yun, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada li abdi wa baini li abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, wa hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Yan ang sa aking alipin, at kung ano ang inihiling ng aking alipin, ay igagawad ko sa kanya. Mga kapatid, anong panalangin mo? Pwede kang manalangin sa pamamagitan ng lahat ng mga hiling mo sa pagdarasal mo. Lalo na pag ikaw ay nakasujud. Kasi di ba ang sala, kasama Allah subhanahu wa ta'ala, asala bayna nisfain. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa hadith ni Propeta, ay sinabi niya, ang sala na pagpapatira ito ay hinati ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang bahagi, na ang isang bahagi ay sa kanyang alipin at ang isang bahagi ay sa kanya. At kung anong sinasabi ng kanyang alipin, sinasagot diretso ng Allah. At kung ano ang sasabihin ng aking alipin at kanyang hilingin, ibibigay ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, wallahi, ang tao na hindi nagdarasal at pabaya at hindi nagdarasal, wala siyang koneksyon sa Allah. Maski anong gawin mo, katulad ng cellphone. Pag ikaw, meron kang cellphone, pero walang load, maski anong gawin mo, hindi ka makakontak. Meron bang cellphone na walang load, walang internet na nakakakontak? Ha? Sabihin nyo. Meron? Baka meron. Malay nyo. Ha? Hindi hotspot ang tinatanong natin, yung hotspot na yan. Okay lang yan kasi libre yan yung hotspot na yan. Minsan sasabi, bro, anong paki-hotspot ako? Never. Hindi, ang sabi ko, wala siyang load, tapos wala pang internet, wala pang makiki-hotspot sa'yo. Ano, makakakonek ka? Ito, may bago. Meron daw, sa Maguindanao. Saan? Ha? No. Example natin, cellphone na walang load, makakapag-contact pa rin. Pero yung operator, sasabihin ng operator, magpa-load ka muna. Ibig sabihin, magsalat ka muna, bago ka makakontak sa Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Gising na gising ang ating kapatid ngayong gabi. Tumama yung black coffee mo, kapatid na Rashid. Correct. So mga kapatid, ang salah ang siyang koneksyon natin sa Allah. Pag walang salah, wala kang koneksyon sa iyong tagapaglikha. At alalahanin ninyo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago yan mga kapatid, kunin natin, tignan nyo ano ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nito surah? Sa suratu Maryam. Suratu Maryam 59 over verse 59 at saka 60. Anong sinabi ng Allah? A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Ya Allah, patawad. Ya Allah, kalugdan kami sa gabing ito. Allahumma amin. فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Surat Maryam. Alam niyo mga kapatid, sinabi dito ng tafsir ng mga pantas, yung khalafa, yung tinalikuran nila, iniwan nila, naging pabaya sila sa kanilang mga sala. Bakit? Fattaba'u syahawat, dahil sinundan nila ang mga kanilang mga sariling pagnanasa. Sinundan nila ang kanilang mga syahawat dahil sa kanilang pagiging pabaya sa sala. Sabi dito ng mga pantas, hindi lang yung ikaw ay tunay na tinalikuran mo ang sala. Mas masidhi at matindi ang sinabi nila dito. Kasi sabi nila, فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ لَيْسَ الَّذِي تَرَكُوا الصَّلَاةَ عَمْدًا أَوْ أَنَّهُمْ تَغَفَّلَ بِالصَّلَاةِ وَإِنَّمَا هُمُ الَّذِينَ تَكَاسَلُوا وَلَا يَقُومُونَ فِي وَقْتِهَا. Sila yung mga hindi lang sila yung tumalikod. Ang tafsir nila dito, sila yung mga dumating yung oras ng sala, ipinagpapaliban pa nila ang sala. Dumating na yung oras ng adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anong ginagawa nila? Makamuntong bagay, mas hindi pa rin sila nagising, hindi pa rin sila natutunan ang kanilang sarili, na iwan ito, mundo ito, nanawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao na sila ay hindi nagdarasal sa tamang oras ng pagdarasal, sila itong mga tinutukoy dito. Ano pa kaya yung taong tunay na tinalikuran ng sala? Wallahi, mas matindi yun, bro. Mas matindi yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Sila, ang kanilang hahantungan sa araw ng paghukom ay ang gaya. Ano yung gaya? Isang pintuan, isang uri ng impyerno sa araw ng paghukom, na ang tanging makakapasok doon, ang itatapon doon ay ang mga tao na sila ay pabaya sa sala, na hindi nagdarasal. Mas mahal nila ang pera nila, pamilya nila, pag-aaral nila, o anumang mga mundong bagay na nandito sa mundo na naglinlang sa kanila at pinagpalit nila ang sala. Kaya pala nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, innal a'mal ahabbu ilallah, al-a'mal ish as-salatu ala waqtiha. Tignan niyo mga kapatid kung gaano kaimportante ang sala. Tinanong si Propeta Muhammad, anong mga pinakamalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala na mahal niya ng mga gawain? Una, sinabi niya, birrul walidain. Pangalawa, jihadun fi sabilillah. Pangatlo, al-waqtu ala waqtiha. Magkakapareha sila. Ang alin? Ang pakikipaglaban para sa Allah. Ang alin? Ang pakikitungo ng mabuti sa iyong magulang, pagsunod sa kanila. Pangatlo, ang alin? Ang pagdarasal sa tamang oras. Wallahi bro, ikaw na Muslim na nakikinig ngayon, dito ako harap kasi kung may mga nakikinig. May mga nakikinig dyan bro? Ha? Mashallah, jazahumullahu khair. Kayo na mga nakikinig ngayon, tignan nyo, kung ikaw ay pabaya sa sala mo at binabaliwala mo, oras, bro, wallahi minsan ako guilty dito. Lahat tayo. Pag may meeting tayo sa trabaho, pag may oras ka sa trabaho mo, pag meron kang kasunduan na, bro, darating ako dyan ganito, grabe ka magmadali. Ayaw mo na malate. Minsan yung malilit yung mga anak ko, minsan yung isa, umiiyak pa yan. Kasi late na ako. Sabi ko, huwag kang iyak-iyak dyan, ha? Wala akong pakialam sa teacher mo. Sabihin mo akong bahala. Wala akong pakialam dyan. Late ka. Hindi kasi nahiya ako na ganito, ganyan. Pagdating ko ako ng lidot, mas mahiya ka sa sarili mo na sinasabi mo yan na ang sala mo ay hindi mo itinataguyod. Mas katakutan mo ang sala. Ano ko yun? Sinasabi ko yun sa kanya, bro.
Ganun ka-importante. Wallahi, mas importante sa akin na magdasal ka sa tamang oras, sa waqtul fajr, na gusto ko pa yun, na mag-absent ka ngayon. Huwag ka nang pumasok sa eskwelahan mo. Kasi mas mahalaga ang sala kaysa sa mundo, kaysa sa pag-aaral, kaysa sa lahat ng mga bagay. Fasawfa yalqawna ghayya. Pero ang pagmamahal at habag ng Allah sa atin, ano? Illa man taba wa amana wa amila saliha. Maliban niyaong sila nang nagbalik loob at nagtauba sa Allah at nagsigawa ng mga mabubuting gawain, fasawfa yudkhilunal jannah. At sila ay patatawarin ng Allah at tatanggapin siya sa kanyang paraiso. Subhanallah. Sino? Ang mga taong nagpabayan noon sa sala, pero ngayon, nagtauba na sila at nagsala sila. Ikaw na nagdarasal na sinabi ng kapatid natin dito na nagdarasal ka lang daw ng Huwebes o ng Friday o anong mga pinagdarasalan mo. Isipin mo, ngayon, Ramadan, oras na nagbalik loob tayo, oras na tayo na nagtauba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, oras na nagbago lahat. Wallahi mga kapatid, ituloy-tuloy natin ang ating pagpapatirapa, ang ating pagdarasal. Dahil dito makikita, Masya Allah, dumating ang mga sundalo. Bakit dumating sila ng ganitong oras? Off duty kayo ngayon, bro. Kapatid na Ali. Masya Allah. Si Abdul Aziz Victa. Nung nagpaalam sa asawa? Mga kapatid, Allahu Akbar. Bro, pakibigyan ng kape at saka biko yung si Sheikh Ali Rasul. Bigyan mo sila, yung mga taga-imbahada dyan. Jazakallahu khairan, mga kapatiran. Wallahi, pakita mo yung isipin nyo bro sa Islamic Center ng Sulay. Kahit pa paano sa buong buhay natin, iniwan natin ang mundong ito sa samantalang oras na ito. Para lang sa pagtitipon ng pagdarasal. Isipin mo ang mga kapatid natin na yan, yung mga dalawang yan, mga hafid yan ng Quran. Allahu Akbar. Makakasama natin yan ngayon at sila ay magpapa-imam at magdarasal sa atin. At meron pa tayong gagawin na ano pang mga activities mamaya. At ito na nga, Allahu Akbar, 12:40 na, ang haba ng oras natin o ang ikli ng oras natin. Ang bilis, sa bilang panghuli mga kapatid, tungkol sa sala na siyang pinakamahalaga at siyang pinakatunay na dapat isabuhay ng isang tao. Ito ang ugnayan mo, kapatid sa Allah. Kapatid Abdul Manan. Pag ang sala mo, baliwala, walang silbi. Wala ka rin sa Allah. Totoo yan. Ang sala ang siyang pinakamahalaga. Wallahi. Aywan ko lang kung hindi ko talaga ito gustong sabihin, pero sabi kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kung ano man ang mga biyaya sa inyo ng Allah, ay sabihin ito. Mga kapatid, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, naalala ko kasi, para sa inyong mga anak, yung mga anak ko na nakikinig ngayon, kamag-anak ko, kaibigan, kahit sino sa atin. Alam mo, kapatid na Rashid, nung edad ko, hindi pa yata ako nag-grade 1. Hindi pa ako nag-grade 1. Hindi, kasi nag-grade 1 ako mga 6 or 5. Naalala ko sa DC pa yun, 1981 ba ako noon? O 1981 ako, na hindi pa ako nag-grade. Yun yung pag-grade 1 ko yata sa Dansalan College. Pero naalala ko, nung ganun ng mga edad ko, dun sa bahay namin sa Marawi, malaki yung bahay namin doon kasi ancestral house yun ng ng mga lolo't lola ko. Tapos bawat kwarto doon, nandun yung mga kwarto ng mga kapatid ng nanay ko. Ito sila magkakapatid, lahat doon. Malaki kasi yun Minsan nag-hild pa yun ng kinakasalan. Ngayon, isang gabi bro, sa totoo lang, hindi ko ito makalimutan sa buhay ko. At lagi ito kinukwento rin minsan ng nanay ko. Isang gabi, ang anak kasi ng nanay ko, 7. 7 kami magkakapatid. Mashallah, ako yung pang-5. Tapos, bago kami matulog lahat, kasi magpipinsan-pinsan, alam naman sa probinsya, di ba, ganun, isang malaking bahay, halo-halo. Tapos pag ganun na, nandun na, hinahanap ka ng nanay mo. Yung tatay yan, matutulog lang yan kaliwal yan Pero yung nanay talaga, hindi ka talagang hanapin ka talaga ng nanay mo. Tapos yung nanay ko, bago siya matulog, bago kami magtulog ng mga 12:00, binilang daw niya yung anak niya. 1, 2, 3, 6.
Nasaan yung isa? Sumigaw, nasaan si Kuan? Ako daw. Tapos, nakising sila lahat. Hinanap nila ako, bro. Sa buong bahay, sa kusina, sa lahat, sa ibang mga kwarto doon. Umiyak siya. Talagang wala. Sabi na nasa nang anak ko. Andun suwata ka na banakin wajin udigigya. Gusto na nilang lumabas sa bahay. Paglabas nila ng pintuan sa bahay namin, para tignan sa mga kapitbahay o saan daw ako, nakita nila ako doon sa gilid. Sa gilid, na may pintuan, meron kaming paksol. Alam mo yung paksol? Ang paksol, wikang Maranaw yan, na yung mga Maranaw, yung mga malumang mga bahay, gumagawa sila ng doon, pag malaking bahay mo, doon sa likod niya, gumagawa ka ng palibing doon na doon minsan nilalagay yung mga yaman mo, mga baril mo, mga yaman nyo, o di kaya, kasi doon minsan may mga putukan doon eh. Ganyan, may mga laki, maririnig mo yun talaga yung putukan at saka mga granada, pero mga bata, minsan, naalala ko yun, doon kami nilalagay. Sa tabi nun bro, nakita nila ko, may isang sadyada na doon ako nakatulog. Mga kapatid, kaya ko ito kinukwento. Alam niyo kung bakit? Kasi siguro kung bakit ako nakapag-aral sa Islam, dahil nandun na eh. Alam ito ng mga kaibigan ko, maski nung kami ay high school. Nag-high school ako, hindi ko alam. Gusto ko pa rin magdasal bro, na hindi ako marunong magbasa ng Quran. Wallahi, alam ito ng Allah. Nung high school ako or elementary, minsan sabi ko, Ya Allah, gisingin mo ako ng Fajr. Wallahi, nagigising ako ng Fajr. Tulog ang nanay, tatay ko, lahat ng mga kapatid namin. Lahat ng buong bahay tulog. Ako lang ang gising. Yung humiling ka sa Allah na, Ya Allah, gisingin mo ako, gigisingin ka niya talaga bro. Na yung gigisingin ka na ayaw mo na uli matulog. Gising na gising ka. Satisfied ka sa tulog mo na yun. Nung nag-high school kami, alam to ng mga kaibigan ko, pati nung doon sa DC, pag maski oras na nang dapat papasok, alauna, hanapin ko pa rin yan, at least saan ako pwede makapagdasal. Doon sa Dansalan College, sa DC, meron doon yung bahay ni General Mamarin Talao, may maliit na masjid. Bago kami punta doon, bro, wallahi, minsan, didiretso ako doon. Ako lang mag-isa. Tapos minsan yung mga kaibigan ko, nasan siya Marola? Tapos yung isa rin na kaibigan ko na tablig siya gitu. Oh, ganit, pakunot ako ng manari. Ino sa kabo, bakit ikaw lang nagdarasal? So yun, naging close na kami bro, kami nang nagdarasal. Wallahi mga kapatid sa Islam, sinasabi ko to hindi dahil sa pagmamayabang. Wallahi, wala yan sa puso ko na ipagmayabang ko yan. Gusto ko lang i-relate sa inyo kung gaano sa akin kahalaga ang sala. At ito siguro yung naging direksyon na hindi ko hangad sa buhay ko na makapag-aral ng Madina, pero napadpad ako ng Madina. Alam mo, Jericho, napadpad ako ng Madina na doon ako nagsimula na wala akong alam-alam. Doon ako nagsimula, matutunan ng lahat. Doon sa ilang taon ako sa Madina pumunta, 19 years old. Dumating ako doon. 1995. Tapos, 1995. Tapos sa Manila, merong National Quran Reading Competition, ginagawa yan ng mga na NCMF or ano ba yung tawag doon bago pa naging NCMF yan? OMA, Office of Muslim Affairs, Office on Muslim Affairs. Bro, hindi ko alam. Grade 6, first year high school pa lang ako doon. Yung mga kaibigan ko, si Panglata kami, punta doon kahit saan. Sabi ko, punta tayo doon, may reading Quran. Katib mo na kisya tigirin, Jesus ako. Gusto namin punta doon. Kasi ganun barkada eh. Pero bro, wallahi, alam ng Allah bro. Alam ng Allah na gusto ko talaga matuto sa Islam. Alam ng Allah, ginanap ko talaga yung Quran. Maski hindi ko naintindihan. Alam ng Allah kung gaano kahalaga sa akin ang pagdarasal, pagpapatira pa. Yan ang buhay natin, bro. Ipahalaga natin sa ating sarili. Wallahi, ang pagdarasal, unang dapat ituro natin yan sa ating mga anak. Wallahi, ilang beses ko ito sinasabi sa mga anak ko. Maski hindi kayo nakatapos ng pag-aaral. Importante sa akin, alam ko na maski namatay ako, tuloy kayo sa pagdarasal sa Allah. Anong koneksyon natin sa Allah maliban sa sala, bro? Sige nga. Itong pinag-usapan natin ngayon dito. Buhay natin dito sa mundo. Ikaw na isang balik Islam ngayon. Ako na Maranaw. Kung wala ang sala ngayon sa buhay ko, anong silbi ng pagiging sinasabi kong Muslim ako?
Samantala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay nanghihingalo, nung siya ay mamamatay na, nawawala siya sa isip, nasasabi niya, fa inna lil mauti sakarat, katotohanan ng kamatayan ay nakakahilo. Patunayan ito ang kamatayan. Nakadama si Propeta Muhammad ng ganun, mga kapatid. Pero nung siya ay nagkamalay muli, nababawian na siya ng buhay. Araw ng Lunes, paggising niya, namalayan siya uli, natuwa ang mga tao, sinilip niya, pinag-utusan niya si Abu Bakar, Mur Abu Bakran, an yusalliya bin nas. Sabi ni Aisha, o Rasulullah, si Abu Bakar, ang tatay ko, mahinang boses niya. Mur Abu Bakar, an yusalliya bin nas. Siya ang magdasal. Nung nagdasal si Abu Bakar, si Propeta Muhammad sumilip sa gilid para makita niya yung mga umman niya, ang mga kamusliman. Natuwa, nagkadaan yaftatinun nas. Akala ng mga tao magkakaroon ng fitna dahil parang nabuhayan sila na si Propeta ay gumaling niya sa kanyang nararamdaman. Pero huling mga ngiti ni Propeta Muhammad ay natuwa siya na nakita niya na ang kanyang mga umma ay nagpapatira pa. Nung nagkamalay siya muli, mga kapatid, ang tinatanong niya, sinasabi niya kay Aisha, Ya Aisha, hal sallan nas? Hal sallan nas? O Aisha, anong nagawa? Anong ginawa ng aking mga umma? Sila ba ay nagsala? Sila ba ay nagsala? Wallahi mga kapatid, 5 beses ng sala. Alam natin ang sarili natin kung paano natin ito isinasagawa. Ilang tao pa ang nagiging pabayad dito sa sala na ito. Huwag na natin tignan ng iba. Tignan natin mismo ang sarili natin kung paano tayo nagiging pagpapahalaga sa sala na ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ma salakakum bisakar. Anong dahilan na kayo ay nakapasok na hantong nandyan sa impyerno ng sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, sasabihin ng mga taong papasok sa impyerno ng sakar, Ya Allah, ang dahilan kung bakit hindi kami nakapasok sa impyerno, nakapasok sa paraiso at nandito kami sa impyernong itong sakar, dahil kasama kami sa pabayan na hindi kami nagdarasal. Hindi kami nagsasala. Walam nakun nut'imul miskin, at kasama pa bilang kami sa mga tao na hindi nagbibigay ng pagkain sa mga mahihirap. Kapatid na mayaman na nakikinig ngayon, kung ikaw ay nagbibigay ng pagkain sa mahihirap, palatandaan na mahal ka ng Allah. At kung ikaw ay hindi ka nagbibigay ng pagkain sa mahihirap, you need to rectify your faith. You need to correct your faith. Tayo mga kapatid, wallahi, ang kaparusahan ng isang tao na hindi nagdasal, sa araw ng paghukom, makakabibigyan siya ng sapatos o kasuotan sa kanyang paa na sa oras ng pagdarasal, ipapasuot sa kanya yun. Sa init ng tindi nun, pati utak niya kukulo sa tindi ng init. Dahil sa hindi pagpapatira pa. Dahil hindi sa pagdarasal. Bakit ang isang tao namatay, agad-agad dapat siyang ilibing? Kasi baka datnan pa siya ng sala. Baka iparusa sa kanya. Dahil kung siya ikinalugdan ng Allah, bahal ng Allah, dapat namatay siya, ilibing na agad. Dahil yun na ang pintuan ng kanyang paraiso sa kanyang libingan na ipapakita sa kanya ang kanyang paraiso sa pamamagitan ng pagdarasal. Wallahi mga kapatid, ang sala, mawala ang lahat. Mawala ang kahit sino. Huwag lang mawala sa iyo ang sala. At yan ang tanging koneksyon mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng sala, dyan natin nararamdaman ang kapanatagan, katiwasayan, katahimikan, ng tamis ng ating pananampalataya dahil sa sala. At yan ang tanging ating ugnayan sa ating tagapaglikha. Sana sa mga sandaling ito, nabigyan natin ng linaw ang kahalagaan ng sala. Ikaw at ako, o mga kamag-anak, aking mga anak, o kahit sino sa atin, isipin mo pag namatay tayo sa ating libingan, kung mayroon lang tayo hilingin, Ya Allah, sana ako ay mabuhay pa para magsala. Magsala ka habang maaga pa, bro.
habang hindi pa ang nagsasala sa'yo ang mga tao na ikaw ay mamamatay na. Magsala ka habang ikaw ay malakas pa, kapatid na Abdullah, Rashid, na ikaw ay nakakapag-ablution, nakakapag-wudu. Wallahi, nakikita ko ngayon ang mama ko, nandito siya sa akin, minsan naabangan ko siya, naalay ko siya sa pagsasala. Kung paano siya nahihirapan magsala. Matanda na kasi, 75 plus years old. Kapon, nung nagsala kami, hindi niya mahawakan yung paa niya, para tinanggalan ko yung kanyang medyas. Inugasan ko yung paa niya, maiyak-iyak ako. Sabi ko, ya Allah, sana magkaroon ako ng edad na ganito, mabot ako ng 75 na mayroon akong anak na siyang tutulong sa akin sa pag-ablution. Mahal na mahal niyang pagdarasal, mga kapatid. Pero paano pa kaya na tayo na nasa kabataang edad natin, malakas tayo, pero pinapabayaan natin ng sala. Pero yung mga matatanda na kung paano nila pinapahalaga ng sala. Ugnayan mo sa Allah ang sala. Huwag mong sabihin na maski napakabait ko, lahat ako nagbibigay, ganito, ganyan, maski wala akong sala, ikaw ang pinakamasamang tao sa Allah. Dahil ang inihiling lang sa'yo ng Allah ay as-sala. Pinag-utos ito ng Allah sa kanyang alipin, doon ipinagkaloob sa kalangitan. Wa aqimis salata lidhikri, itaguyod ang inyong pagpapatira pa bilang tunay na pag-aalaala sa akin. Bro, maalala mo kayang Allah kung hindi ka nagdarasal? Sige nga bro, wallahi hindi mo maalala ang Allah. Sinungalin ka na, sasabi mo na alala mo ang Allah pero hindi ka nagdarasal. Sa pamamagitan ng sala, wallahi ang luwag ng loob. Kayo na nagdarasal, nagpapatira pa. Pag hindi ka nakapagdasal noon, hindi kaya nakalimutan mo ang anong nararamdaman mo. Diba bro? Ang sala ang siyang pinakamalugod na gawain sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, mga kapatid. Barakallahu fik, wa jazakumullahu khairan, wa kataballahu ajrakum. Allahumma amin. Allahumma yataqabbal minna minkum salihul a'mal, wa tasallallahu an yudkhilana al-jannah ma'al abrar. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.